Actually, ito ho yung nakikita ho namin, pinag-uusapan nga ho namin ni Asek Doy sa Lakop ito. Sabi niya kasi siya ho yung in charge sa export ng bansa. Ang sabi ko sa kanya, ano mo Asek Doy? I don't look at export. I look at sustainable consumption ng ating mga tao. Hindi ako masaya pagka nag-produce ako ng prawn, tapos papadala ko sa iba, tapos yung kababayan ko hindi pa nakakatikim niyan. Di ba? Dapat yung mga Pilipino muna ang makakain lahat. So, ibig sabihin, sabi ko nga po, ang biro ko nga po sa kanya, the only justification for export is abundance. If we are able to reach abundance, that's the only time you're justified to export. Di po ba? Abundance muna. Pakainin natin ang sarili nating mga tao. Pag umabot lang po tayo sa security level, wala pa po dapat export dun eh. Di po ba? Atin pa lang yun eh. Ngayon, once we are able to create abundance, which we can do, I'm 100% sure, then export will follow. We can be more aggressive in exporting our goods. So that's the aspect on the consumption level, no? On the economic side, no? The other benefit that it will give to us is the ecological benefit. Ano po yun? Yung pong ating mga mangrove areas, kung nasan po yung ating aqua silviculture, yan po ang frontliner natin sa bagyo. So, pag hinampas po tayo ng malalaking bagyo, dapat hindi po matitibag yung ating mga fish pond. Kasi nandiyan po, nakabara po yung ating mangroves, eh, di po ba? So, yun po yung frontliner natin. Pangalawa, carbon sequestration po. Siyempre, yung pong carbon sink po yan eh. Natural sink po yan. At sa ating pong pag-aaral, ang pinakamataas pong mag-absorb ng carbon at mag-store po nito ay bakawan. Yan po ang pinakamataas at pinakamalakas mag-absorb at mag-retain ng carbon, yung pong bakawan. Bakit po? Kasi ang tigas po niyan. Napakatigas po niyan. In fact, ang bakawan po, ang pinakamataas ang BTU, yung pong measure ng heat. Bakit po? Kasi ang lakas po, ang taas po ng concentration ng carbon niyan. So yun po, no? Sa ecological. Pangatlo po, yun nga, yung sinasabi ko po sa inyo na aesthetics. So, meron kang ecological, meron ka pang carbon, meron ka pang aesthetics. Napakaganda po tingnan ng mangroves. Tingnan po niyo ito. Pagka po green, kung yan po yung bare, di siyempre, ang laki pong diferensya. Pangatlo po, meron pa rin po yung ecological benefit. Pagkain po ng isda. Diba? Pagkain po ng ibon. Dapuan po ng mga hayop. So, we can also enhance our wildlife resources because of our mangroves. So, ang dami po natin po pwedeng bilangin. Hindi pa po yun, pagkain lang. Kahit na po hindi tayo magparami ng isda, yung pong talaba, yung pong shells na tutubo po sa mangrove, yung pong wild population na dadami po dyan sa mangrove, napakarami po. Yung fingerlings, yung fry, na mapoproduce po ng mangroves, talagang sobrang dami pa ng beneficyo nito. Not to mention, but hindi po pwede pa ngayon eh, kasi hindi pa po natin po pwedeng gamitin. But I suppose that if we are successful in this, since mangrove is a renewable resource, eventually pwede pong gamitin yan eh, as energy source. But I think there is a possibility that will happen probably in the next 5 to 10 years, assuming we are all successful in this program. Yun hong mangrove aqua silvi, we were launching it tomorrow. Soft launch, meron po tayong soft launching. We'll be implementing the program immediately before the end of the year. Roll na po yan. Then next year, we'll have more. Ang target po kasi natin is to be able to plant for this year, 2011, 11 million po. Next year, we'll be planting 35 million. A year after that, another 35 million. And then, yung last year po natin, hopefully we can plant also another 35 million. Total po niyan, hindi na po ngayon 100 million. Ngayon po ay 115 million na po yata ang target po natin. Kasi meron nga pong dagdag na binigay po si Pangulo for this year. So medyo masaya po tayo and we are confident that with the scheme that we are thinking of, ito po yung maaalagaan ng pondo. Alam po ninyo, doon po ako very, very sensitive.
making sure that the resources entrusted to us by our taxpayers is used properly. So yun po, hihingi din po ako ng tulong sa ating mga kababayan. Kaya pag gusto kong ipubliko ito, para alam po nyo what to expect. How much money should go into your pockets, no? Mga mangingisda. So we will make it very, very transparent. We will make the appropriate announcements. Lahat po ng dokumento natin, ilalagay po natin sa wikang Pilipino para alam po nila what to expect from the project, where to get it from, who will be implementing that. Malinaw po yan, isusulat po natin lahat sa wikang naintindihan po ng tao para alam po natin yung accountability. And we want to assure our public that that this program of the President will be implemented very, very transparently. Tsaka po talagang ito po i-account natin na maayos. In 2014, siguro dapat meron na tayong, in terms of the number of hectares, meron na tayong mga 30,000 hectares of aqua silviculture projects. At siguro tinitingnan din natin na meron na tayong mga, iniisip po natin dyan, mga 60,000 family beneficiaries. Kasi iniisip po natin, tigakalahating hektarya po bawat pamilya. Ito po ang ating target, and of course sa umpisa pa lang po kasi dito kasi ang pinaka pwedeng mangyari dito, yung pinaka minimum, nakatanim ka ng maraming mangroves. So this is a project that can never go wrong. Talagang ito na ho yung bare minimum na pwedeng mangyari. And then of course poverty alleviation, importante ho sa atin yung for every centavo, kasi ito ho sa project na to, for every 8 pesos that the government puts in here, around 7 pesos will go directly to the community po. Ganun po kalaki po yung pupuntang pondo sa komunidad at mararamdaman po ng ating kababayan. Ganun po siya kalapit sa ating kababayan pag ginawa po natin. Sa buong Pilipinas po yan. Siguro po in the next few days, baka within 3 weeks from now, we will come up with an announcement. Ano pong mga SUCs ang partner po natin. Pati po yung mga provincial fisheries officer, nandito po sila ngayon lahat. Kaya nga po natin sineseminar na sila kasi sila po magiging point person sa mga probinsya. Kaya about probinsya, meron po tayo. So, and of course, yung pong mga LGU partners natin, this will be in partnership with our LGU counterparts in various cities and provinces. So, doon po. Now, we will make the announcement as to who to talk to, who to get in touch with in the next 3 weeks po. Maraming po salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin na maipaliwanag namin sa inyo ang mga programa na aming iniisip dito po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito pong mga programang ito hindi po plano. This is for implementation. For implementation. At inaasahan ko po ang pagkipagtulungan ng ating mga kababayan, particular din po yung mga namumuno sa lokal na pamahalaan, yung ating mga frontliners. At siyempre, pinapalalahanan ko po yung ating mga provincial fisheries officers at ang ating mga SUCs na siya po magpapatuloy o siya po mag-i-implement ng project na ito, na sana po ay maging matagumpay tayong lahat. We owe it to our people to be able to implement this program properly.